Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador, komentaristang walang inuurungan, walang kinakatakutan, komentarista na nagsasabi ng katotohanan lalo na kung pinaglalaban ay para sa mga maralita at sa mga inaapi ng mga tao mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan! Sundan at pakinggan ang kanyang pakikipaglaban para sa karapatan ng ating mga kababayan. Epipanyo Labrador! Magandang gabi Pilipinas. Muli nandito na naman po yung lingkod Epipanyo Labrador sa ating programa Civilian Anti-Crime Group Epipanyo Labrador. Sa ating magpapatuloy, binabati muna po natin ang ating mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy po na nakasubaybay tumututok dito sa ating programa. Maraming salamat po. At syempre pinasasalamatan din po natin ang ating mga kapatid sa abroad na patuloy po na umaantabay, sumusubaybay, tumututok dito sa ating programa. Maraming salamat po. At syempre sa ating po mga kapatid na bago mga subscribers dito sa ating programang Civilian Anti-Crime Group Epipanyo Labrador, maraming salamat po sa inyong lahat at naway lagi namin kayo makakasama sa bawat pinag-uusapan ho natin dito, tinatalakay natin. At dalangin ko po sana lagi po namin kayo makakasama lalong-lalo na sa pakikipaglaban natin sa mga taong mga maabuso sa kanilang mga kapangyarihan, lalong-lalo na po yung mga magnanakaw sa ating gobyerno. At sa gabing ito, mga minamahal ko mga kababayan, binabati din po natin ang ating National Vice Supreme Commander Roldan Dudong. Ang oras po natin ay ganap ng alas 7 ng gabi, araw po ng linggo, October 1, 2023. Sa gabi pong ito, mga minamahal ko mga kababayan, ay pag-uusapan natin itong isang panukala na kung saan isinulong ni Senador Jingo Estrada ang isang panukala na gawing illegal ang diskriminasyon sa pamamasukan sa trabaho ng mga miyembro ng mga grupong katutubo. Layunin ng panukalang ito ang pigilan ng sinumang tao na mamasukan sa trabaho dahil sa kanyang reliyon o ethics o origin ay hindi katanggap-tanggap. Hindi dapat maging batayan sa pagbibigay o pamamasukan ng trabaho ang pagkakabilang sa pangkat ng mga katutubo o pagkakaroon ng ethnic origin, sabi ni Estrada sa paghain ng kanyang Senate Bill number 1026. Bukod sa pagtiyak ng pantay na oportunidad sa trabaho sa mga miyembro ng mga indigenous cultural community, sinabi ni Estrada na layunin din ng kanyang panukala na iangat mula sa kahirapan at tugunan ang hindi pantay na trato sa mga katutubo. Sa kanyang panukala, isinulong ni Estrada na magiging labag sa batas para sa mga employer na tanggihan o i-discriminate ang mga katutubo sa usapin ng sweldo
kondisyon sa trabaho o promosyon o gamitin itong katwiran upang tanggalin sila. Papatawan ng multa na aabot sa 500,000 o pagkabilanggo na hindi higit sa 6 na taon ang sinumang lumabag sa batas na ito. Sa totoo lang mga kababayan, maganda ho to. Bagamat alam ho ninyo na ako po ay hindi ako boto dito kay Jenggoy Estrada dahil nga sa mga ginawa nito Pero sa puntong ito, tayo naman ay tulad ng sinasabi ko, tayo ho ay sumasama ho basta sa kabutihan. Sa puntong ito, ako po ay sang-ayon. Sa punto pong ito, ako po ay makakasama ni Jinggoy sa ganitong kanyang adhikain na makatulong ho sa ating mga kababayan. Alam niyo naman ho kasi, sa totoo lang, napakarami po mga Pilipino ngayon na masasabi mong isa lang ho yung ating tinatapakang bansa, isa lang ho yung ating tinitirhan. Isang bansa lang ho ang sumasakop sa atin bilang mga Pilipino, pero minsan ho kasi kapwa Pilipino din po ang humahatak pababa. Imbes na tulungan ho natin yung ating mga kababayan ng mga katutubo, ang nangyayari po niyan tulad doon ng sinasabi nito ni Jinggoy, kaya nga gumawa ho siya ng batas para po sa diskriminasyon dahil napakarami po mga Pilipino na porket hindi po tayo kapareho ng kanilang pananamit, kanilang pananalita o itsura, ganun na lang ho natin silang kulang na lang itaboy natin sa sarili nating bansa. Kapwa Pilipino ho natin yan. Kaya napakaganda ho ito. Kung ito po ay talagang sasang-ayunan ng lahat, masasabi ko na ho na kahit papaano meron ho silang gininto ang puso. Sang-ayon ho ako dito mga minamahal kong mga kababayan. Sana sa lalong madaling panahon ito ho isang ayunan din ho ng lahat ng ating mga kababayang mga senator at maging ng ating mga kongresta. Alam nyo, sa totoo lang maging sa usapin ho ng mga pag-aari ng mga katutubo, napakadami pong mga kapwa natin Pilipino na nasa posisyon na ginagamit ho yung kanilang kapangyarihan para lang ho apihin itong ating mga kapwa Pilipino na mga katutubo. Kaya ho ako'y galit na galit talaga kapag ako'y nakakarinig ng mga politiko na bigla na lang nang aagaw ng lupa na may lupa. Biro mo kinukuha yung lupa nila dahil daw walang titulo. Kundi ba naman sa tambak ng mga inutil, mga bubong, mga magnanakaw at mga mandurugas itong mga ibang mga politiko na nasa ating gobyerno. Sinasamantala ho nila, lalong-lalo na ho, karamihan po sa mga katutubo ay wala hong mga pinag-aralan. Karamihan po sa mga katutubo ay nabubuhay po sila na yung pamumuhay na simple, hindi ho tulad ng pamumuhay natin. Kaya yung mga nasa posisyon, sinasamantala ho nila gamit yung kanilang kapangyarihan, nakikipagsabuatan sila. Kasabot yung mga pulis ng mga politikong gahaman, kasabot ng mga politiko na yan, yung mga pulis at iba pa, yung mga masasamang loob. Imbes na tulungan nila, ingatan nila yung mga kababayan natin na yan, abay inaabuso pa nila, tinatanggalan nila ng sariling lupain, tinatanggalan nila ng ikabubuhay ng ating mga kababayan ng mga katutubong ito. Marami yung mga politiko ngayon na ginagamit po yung kanilang kapangyarihan, yung kanilang kaalaman pagdating ho sa batas. Ang problema ho, natatapakan ho nila yung karapatan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ho. Putok na putok ho ang balita, Luzon, Visayas, Mindanao, napakarami pong mga politiko na nang-aagaw ng lupa. Ang sabi ng mga politiko, wala naman kasing yan. Wala naman kasing titulo, kaya kukunin namin yan. Siguro, itong mga politikong ito, dahil alam nila, mga walang pinag-aralan,
Oh, pero salamat talaga, napakarami pong mga katutubo pa rin natin na ngayon ho ay na ano na po sila, naidokar na ho sila pagdating ho sa batas at karapatan nila. Oh, kaya tama lang na lumaban po kayo. Eh sa totoo lang ho, may karapatan ho sila sa sarili nilang lupain. May titulo man 'yan o wala. Eh nasa batas ho kasi 'yan. May batas ho patungkol ho sa mga katutubo na hindi sila dapat agawan ng lupain na matagal na nilang tinitirhan. Ha? Para humalinaw sa lahat, ano? Ano-ano ba yung mga karapatan ng ating mga kababayang mga katutubo na dapat malaman ho ng ating mga kapwa Pilipino? Baka iniisip po kasi nila, porket ho yung mga yon eh wala mga pinag-aralan, nakabahag lang o ano man, walang salawal, eh pwede na ho natin silang agawan ng lupa o ari-arian at o ano man na meron sila, ha? Ha? Eh talagang dapat to matutunan nyo ho to, ha? Sa ating saligang batas, para humalaman lang ninyo, malinaw na nakasaad ang mga sumusunod, partikular sa Artikulo 2, Section 11 at 22. At Section 11, mag-umpisa ho tayo sa Section 11, pinahahalagahan ng Estado ang karangalan ng bawat tao at ginagarantiyahan ang lubos na paggalang sa mga karapatang pantao. Para humalaman lang ninyo, ay doon sa section 22, kinikilala at itinataguyod ng Estado ang mga karapatan ng mga katutubong mamamayang o mamamayang kultural sa loob ng balangkas ng pambansang pagkakaisa at pag-unlad. Sa mga nabanggit na mga probisyon ay makikita na binigyan ng Estado ng halaga ang kasaysayan at karapatan ng mga katutubong Pilipino. Ang mga katutubong Pilipino ay may sariling tatak sa kasaysayan ng Pilipinas. Kaya sa pag-ayos ng gusot sa kanilang lugar sa anumang usapin tungkol sa lupa, sila ay binigyan ng karapatang resolbahin ito sa ilalim ng kaugalian ng lugar kung saan matatagpuan ang lupang saklaw ng gusot. Kapag walang kaugnaya, walang kaugalian ang sakop sa sigalot, doon lamang ito maaaring isailalim sa pag-aayos. Doon lamang po o iakyat sa husgado. Ang halaga nila sa kasaysayan ay binigyang pansin ng Estado at pamahalaan. Kaya bilang kabahagi ng kasaysayan ng Pilipinas, ang mga katutubong Pilipino ay pinagkalooban ng mga karapatan sa ilalim ng Republic Act RA number 8371 o mas kilala sa titulong Indigenous Peoples Right Act of 1997 o EPRA tulad ng mga sumusunod. Una, ito tingnan nyo mabuti at pakinggan nyo mga minamahal ko mga kababayan. Una, karapatang mag-angkin o magmay-ari ng ari-ariang mana mula sa kanilang mga ninuno. Uulitin ko. Una, karapatang mag-angkin o magmay-ari ng ari-arian o mana mula sa kanilang mga ninuno. Kaakibat ng karapatang ito ay ang karapatang pagyamanin ang kanilang lupain at panatilihing nakatira rito. Sa pagkakataong sila ay paalisin sa nasabing lupain, sila ay may karapatan o karapatang mabigyan ng malilipatang lugar. Ang nangyayari ho nito mga minamahal ko mga kababayan, marami yung mga politiko ngayon na dahil sa alam nila na ang lupa ay pwede nilang pagkakitaan,
Doon po sa mga katutubo nating mga kababayan na naninirahan at matagal na talagang sila ay nakatira sa lugar na yan, pag nasilip po yan ng mga nasa gobyerno, lalo-lalo na yung mga siraulot, mga hayop na mga mayor dyan, yung mga congressman dyan, mga gobernador dyan, na mga buwakaw sa pera, yung mga lupain ho na yan ng ating mga kababayan o mga katutubong mga kapatid, pinagkakapirahan ho nila yan. Kasabwat nila yung mga engineer dyan, yung mga ano dyan sa ating gobyerno, sangay. Ginagawa nila ng sukat-sukat, itong mga tambaluslos at mga inutil at mga hayop na ginagamit yung mga kaalaman ninyo sa pagnanakaw at panloloko, pang-aapi sa mga tao. Marami na po ako naririnig dito ng mga kababayan ko, mga katutubo, na halos doon na pinanganak yung ninuno nila, doon na sila pinanganak, ay bigla na lamang kung paaalisin itong mga hayop na ito. Kayo mga mayor dyan na mahilig mang-agaw gamit yung kapangyarihan ninyo, tandaan nyo to. Yung mga ninakaw nyo na yan, pagbabayaran nyo yan. Tandaan ninyo, mahal ng Diyos yung mga katutubong yan. Kung kayo mga politiko dyan, wala kayong pagmamahal sa mga kapwa namin Pilipino, lalong-lalo na sa mga kababayan namin mga katutubo, kami meron. At ginagalang namin yan. Marami ako nababalitaan yung mga katutubong namumuhay ng simple, kahit na sila ay mahirap, masaya, bigla na lang pumangit yung kanilang pamumuhay. Abay, bantakin mo, nandun na sa syudad, nangihingi na lang ng kung ano-ano. Dahil wala nang matirhan, dahil pinaalis gamit yung puwersa, gamit yung kapangyarihan, gamit yung pangaharas. Diba? Maraming mga politikong gumagawa nito. Kaya yung mensahe ko ito para sa mga politiko tong na mga walang puso sa mga kapwa natin katutubo. Pangalawa, ito pa, karapatang mabigyan ng importansya ang kanilang mga tradisyon na may kinalaman sa usapin at relasyon tungkol sa mga ari-arian. Uulitin ko, karapatang mabigyan ng importansya ang kanilang mga tradisyon na may kinalaman sa usapin at relasyon tungkol sa mga ari-arian. Marami po mga politiko ang lumalabag dito na dapat sila yung unang makitaan ng pagrespeto dito sa ating mga katutubo. Pero imbes na respeto, sila po yung kauna-unahang tao na gumagawa ho ng panlalait. Hindi sila nagsasalita sa panglalait. Nilalait nila dahil po tinatanggalan nila ng karapatan ang ating mga kababayan sa sarili nilang lupain. Tinatanggalan ho nila ng karapatan yung ating mga kababayang mga katutubo na kung saan doon sila nabuhay ng mahabang taon. Pangatlo, karapatang panatilihin, pag-ibayuhin at pagyamanin ang kanilang kultura, tradisyon at institusyon. Paano ho yayaman? Paano palalaguin? Halos lahat ng mga katutubong mga kababayan natin ay unti-unti na pinapaalis sa kanilang mga sariling lugar. Dahil po sa mga gahaman at mga walangyang mga politikong ito na ang iniisip lamang ho ay ang kanilang mga sarili. Paano pagyayamanin yung kultura nila? Paano sila gawa ng mga bagay na pagyamanin yung kanilang institusyon? Paano palalaguin yung kanilang tradisyon? Paano palalaguin yung kanilang kultura? Gayong nandoon na sila sa syudad, nandoon na kung saan ang lupalop naglalalakad. Halos namamalimos na nga lang. Samantalang nung hindi pa sila ginagalaw at binubulabog ng mga walangyang mga politikong yan, kahit na sila ay mahihirap, masisipag o kasi magtanim itong mga kababayan natin. Masisipag o magtanim yung mga yan, kaya kahit po sila sabihin nating mahirap, sagana ho sila sa pagkain. Dahil yung mga yan, masisipag magsitanim yan.
O, kundi ba naman mga hudas at mga tulonggis yung mga politiko diyang iniisip lamang yung kanilang pagyaman? O, naknateting kayo. Dapat sa mga politikong gumagawa niyan, sana ho sa mga senator natin, paigtingin nyo ho, gumawa ho kayo ng isang batas na kapag napatunayan na yung mga politikong niyan, ginagamit yung kanilang kapangyarihan, para lamang ho ay magkapera, na ginagamit po yung kanilang kapangyarihan para lang ho yumaman at ginagamit po na instrumento yung pang-aagaw nila ng lupa dito sa ating mga kababayan ng mga katutubo. Dapat po mabigyan ho yan ng kaparusahan. Palagay na natin ayaw ho ng bitay. Lagyan na lang ho ng kaparusahan, aabot ho ng ng 40 taon na parusa para ho sa mga tas wag lagyan ng wag lagyan ng bill, yung walang piyansa. 40 years. Pag napatunayan yan, pag nagreklamo yung mga katutubo, yung mga gano'n. Ang problema kasi dito, masyado ho nating minamaliit yung karapatan ng ating mga kababayan, mga katutubo. Huwag naman pong ganun. Kasi kung tayo po ang nasalagay nila, hindi din po natin magugustuhan. Mahalin ho natin yung ating mga kababayan ng mga katutubo. Pilipino po sila. Hindi po sila katulad ng iba dyan na nagsasabing Pilipino sila, nagkaroon na lahat-lahat ng katungkulan pero maka-China pala. Pang-apat na dapat po malaman ng ating mga kababayan, karapatang mapangalagaan ang kanilang karapatang pantao nang walang diskriminasyon. Ito po yung sinusulong ngayon ni Jinggoy. Ito po yung sinusulong niya. Panglima, karapatang pamunuan ang kanilang sarili. Ibig sabihin ho, dahil po may sarili ho kasi silang, wala pa po tayong gobyerno noon, yan na po sila. Ginalang ho yan ng mga nauna pang mga presidente. Magsimula pa ho nung panahon ni Emilio Aguinaldo, ginagalang na ho yan, yung mga katutubong yan. Ngayon lang naman ho, winawalang yaya ng mga makabago ng mga politiko na ang iniisip ay sarili lamang sapagkat alam nila kapag marami silang nakamkam, marami silang naibentang lupa, mananatili sila sa pwesto kasi marami silang pambayad sa mga tao. Ito mga minamahal ko mga kababayan, pang-anim, karapatang gamitin ang kanilang kultura at tanggap na tradisyon sa pagsasaayos ng kanilang mga suliranin at gusot at makamtan ang hinihinging hustisya. Marami po kasi sa ating mga kababayan, porket ba sila ay, diba? Pang-pito, karapatang magdesisyon kung ano ang kanilang gagawin para pangalagaan at pagyamanin ng kanilang mga sarili. Paniniwala, espiritual at paninindigan at lupaing kanilang pag-aari. Lupaing kanilang pag-aari. Pangwalo ho, mabigyan ng parehong karapatan, proteksyon at pribilehiyo tulad ng iba pang miyembro ng lipunan. May karapatan ho sila, na mapaglingkuran ho ng ating mga kapulisan. May karapatan ho sila na paglingkuran ho ng ating mga kasundaluhan. May karapatan ho sila na paglingkuran ng mga mayor dyan, gobernador, congressman, pangulo. Ang nangyayari, hindi ho sila pinaglilingkuran. Tinatanggalan sila ng karapatan. Winawalang niya sila. Alam nyo, kung hindi lang ho nakikita ng ating mga kapwa Pilipino na sila ay
inaabuso ng mga politiko dyan, ng mga tao dyan, nakapwa naman sana natin Pilipino. Hindi na ho kailangan gumawa pa ng batas itong si Jingo Estrada para ho sa kanila, para sa karapatan nila, para ho mabigyan sila ng proteksyon. Bakit ba nagkaroon ng batas para dito? Bakit ba sinusulong nila yan? Dahil marami na ho, noon pa man, nung simula ho nang pumasok ko, itong si Marcos, si Marcos, itong si Gloria Macapagal Arroyo, nagsimula na ho na guluhin ang kinin ng mga politiko, yung mga lupain nitong ating mga kababayan. Pangsyam, mabigyan ng parehong karapatan sa pagtatrabaho, oportunidad, serbisyo, edukasyon, karapatan at parehong pribilehiyo na tinatamasa ng iba pang miyembro ng lipunan. Ibig sabihin karapatan ho nilang makatanggap ng anumang mga ibibigay ng gobyerno. Hindi lang ho tayong dito sa baba, hindi lang ho tayong dito sa city, hindi lang ho tayong nandiyan sa munisipyo. May karapatan ho itong mga katutubo natin na naninirahan dyan sa kabundukan. Dahil Pilipino ho sila. Marami mga politiko, iniis na itong mga katutubong ito. Pero pagdating ng eleksyon, nako. Di ba? Kahit kabundukan, lulusungin. Magkaroon lang ng maraming boto. Pag naiboto na sila, sila rin pala yung titira at wawasak sa kinabukasan ng ating mga kababayan ng mga katutubo. Pang-10, karapatang maprotektahan laban sa anumang diskriminasyon, pag mamalupit at pagpapahirap na may kinalaman sa kanilang trabaho. Marami ho kasi akong nalalaman o nababalitaan na marami ho sa mga katutubo natin, dahil nga sa kulang sa pinag-aralan, kung pagsabihan, kung maliitin, ganun-ganun na lang. Kung ako yung nandoon, kahit pa pareho tayo ng lahi, Bisaya o ano ka man, kahit paanong kung pag nakita ko talaga na inaapi mo yung mga kapwa ko katutubo Pilipino, kahit pa ikaw pareho ko ng lahi, ako mismo baka ako pa mismo ang sa'yo. Ayoko na magsalita. Basta ayokong nakakakita ng sino man na nang-aapi ng kapwa natin Pilipino. Tapos. Pare-pareho tayo may karapatan, pare-pareho tayo may karapatang mabuhay, pare-pareho tayo may karapatan dito sa bansang ito. Pang-11, karapatang tumanggi sa pilitang mapaanib sa hukbong sandatahan sa panahon ng panloob sa salungatan, salungatan, lalo na kung magagamit ang puwersang ito laban sa mga katutubong Pilipino. Pang-12, karapatang maging malaya laban sa anumang diskriminasyon sa pagkuha at pamamasukan sa trabaho. 13, karapatang maisali ang kanilang kultura, tradisyon, kasaysayan at adhikain sa lahat ng uri ng edukasyon, pampublikong impormasyon at palitang pangkultura at edukasyon. At 14, karapatang panatilihing sagrado, bigyan ng sapat na proteksyon at paggalang ang kanilang mga sagradong lugar, maging ang kanilang mga libingan. Paano pa nga magkakaroon ng libingan? Kinukuha na nga unti-unti nitong mga buwakaw at mga buhayo mga politiko.
Alam niyo po kung saan nagkakapera ngayon yung mga politiko, lalong-lalo na po yung mga liblib na mga lugar na kung saan may mga politiko dyan. Nagkakapera ho sila sa lupain ng mga sinasabi ho natin na mga katutubo. Biro mo ha, kakausapin nila yung katutubo. Maganda yung offer. Benta natin to kasi para umasenso kayo at para umunlad kayo dito. Nung nabenta na, wala na. Naghahanap na ngayon yung mga katutubo na saan yung pinagbentahan kasi nga sino pa namang hindi nangangarap na umasenso at magbago buhay nila? Kahit sino na. Ang problema nga, naluloko, naguguyo sila ng mga politikong ito. Pagdating na ng teka, wala akong kinalaman yun, tuturuan na. Ginagawa nilang mangmang itong ating mga kababayan. Pang-15, karapatan laban sa anumang eksplorasyon at paghuhukay sa kanilang lupain nang walang pahintulot ang mga maapektuhang katutubo. Sa totoo lang, ito po yung isang pinaka-problema ngayon ng ating mga kababayan. Balita ko nga, may isang dato, kinausap nung politiko, ay dito kasi may nakita kaming minahandi na pwedeng meron siyang potential na maging minahan. Magkakapera kayo, meron kayong komisyon. Dito ang tuwa naman itong mga katutubo natin, nagtrabaho. Sila din yung kinuha. Lahat ng ginto, mga anis yung mga yan eh. Wala silang kalam-alam, nilagay doon. Kasi nga sila kontento na silang mabuhay kung ano. Sabi ko nga, mas maganda pang ang kasama tong mga to eh. Kaysa dun sa mga edukado, na walang ibang alam kundi gumawa ng kasamaan. Di tumagal na, marami ng ginto. Di sasabihin bibenta muna namin. Di siyempre, tiwala naman tong mga katutubo. Abay, tumagal na ng isang taon, wala pang nakakabalik. Mayaman at lahat-lahat, nakabili na ng kotse, nakabili na ng hektaryang mga lupa yung nakipag-usap sa kanila, pero yung komisyon nila wala pa rin. Napakadami po mga katutubo natin ngayon na masyado na pong inaabuso, lalong-lalo na po ng mga mayayaman na mga negosyante at maging na mga yan magkakasabwat dyan eh. Yung politiko at saka yung mga namumuhunan. Kasi po alam nila na sa mga lupain ng mga katutubong niya, meron po silang makukuha dyan. Kaya sana ho, sa lalong madaling panahon ay mabigyan ho ng proteksyon itong ating mga kababayan ng mga katutubo. At sana ho, hindi lamang po dito sa atin ang magkaroon ng mga gwardya. Yung mga gwardya tuloy, yung mga nagbabantay ng mga kapulisan at kasundaluhan, sana ho, maglagay din ho kayo ng mga kampo malapit sa mga yan. Malapit sa mga, maglagay din kayo ng mga station sa mga, ng pulis sa mga lugar na yan. Maglagay din kayo ng mga, kasi may karapatan nga sila, nabanggit nga dun eh. Bakit hindi ang gobyerno ang humanap ng paraan para maabot sila? Hindi naman pwede silang umabot, kulang nga sila sa mga, diba? Nakukuha yung ibig sabihin ko, kayo yung nasa posisyon, kayo yung may kapangyarihan, kayo yung may kakayanang gawin. Abutin natin sila. Abutin natin sila para maisama natin sila kung ano mang meron tayong pamumuhay dito sa baba. Hindi man natin mababago yung kanilang mga tradisyon, yung kanilang mga paniniwala o yung kanilang mga, di ba? Pero ganun pa man, at least sama-sama ho tayo kung anong meron na magandang ibibigay ang gobyerno, makasama ho natin sila. Hindi naman nakakatuwa na para sa akin lang ho kasi napakarami na hong mga Pilipino ngayon na naturingang Pilipino pero makasarili. Wala silang pakialam sa iba. Ang pakialam nila ay sarili nila. May mga bagay ho na hindi tayo pwedeng makialam sa iba, lalong-lalo na po kung ang usapin tungkol sa mag-asawa. Pero kung ang pinag-uusapan po ay karapatan, para ho sa lahat ng Pilipino, may karapatan ho tayo. May karapatan ho tayo. Huling-huli ho na mababasa natin ito, 16. Karapatang gawin ang lahat ng sertipikadong lupain na minana nila mula sa kanilang mga ninuno na hindi masakop sa pagbabayad ng buwis o anumang uri ng paniningil maliban
maliban na lamang sa mga bahagi nito na ginagamit para sa malawakang agrikultura, komersyal na pagtatanim sa gubat at lupaing ginagamit para sa residential na layunin o kapag ito ay nakatitulo na sa pribadong tao. So mga kababayan, sa puntong ito ipanalangin ho natin na sana ho ay marami ho ang sumuporta dito kay Jinggoy. Ako man ay susuporta sa kanya dahil alang-alang ho sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ho sa ating mga tutubong mga kababayan. Mahal na mahal ko po kayong lahat at sa abot ho ng aking makakaya, nandito lamang po ako upang maging tagapagsalita ninyo laban po sa mga politikong mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan. Mahal na mahal ho kayo ng ating lumikha. Kung sino man po ang mga umaabuso sa inyo, huwag po kayong magdalawang isip na ipadala dito ang inyong mga sumbong at handa po ako na maging tagapagsalita ninyo nang makaabot ho sa ating mga may katungkulan yung pang-aabuso ng ilang mga politikong yan. So sa pagkakataong ito, sa ayaw ko at sa gusto, alang-alang sa aking mga kababayan at alang-alang ho sa magandang pinapakita ni Jinggoy, ako po ay nagpapasalamat sa iyo, Senator Jinggoy, sapagkat hindi ka gumawa ng isang batas na kung saan ay para lamang ho sa mayayaman. Kasi may mga batas ho kasi na para lang ho sa mga mayayaman. Halimbawa ho, kaya ko nasabi ganito, gumawa ang batas ang ating gobyerno na bawal paluin yung mga anak. Kundi ba naman mga tanga? Kundi ba naman mga tanga o bobo itong gumawa ng batas na ito? Binawal nila na paluin ng magulang yung mga anak. Anong nangyari? Hindi nila pinag-isipan to. Alam ko hindi nila pinag-isipan kasi kung pinag-isipan nila, hindi mangyayari to. Dahil bawal paluin ng mga magulang yung anak, yung nanay na ngayon ang pinapalo. Dahil bawal paluin ng tatay yung anak, yung tatay na ngayon ang pinapalo. Dahil hindi pwedeng pagsabihan yung anak, yung tatay na ngayon ang minumura tsaka yung nanay. Yung magulang na ngayon ang pinapagalitan. Alam niyo ba't ginawa yan ng mga mayayaman na politiko? Kasi para yung mga katulong nila, pag nalaman na binabarumbado yung mga anak nila ay makukulong. Abay problema nila sa mga katulong nila, damay lahat. Ako hindi ako sang-ayon dyan Kasi bakit? Kahit ang Biblia nagtuturo, siguro yung gumawa ng yung nagtakda ng batas na yan, mga walang utak, mga bobo. Aalalahanin ninyo, kung may abusadong magulang, mas maraming abusadong anak. Kaya dapat tinimbang nyo yan. Alam nyo ba, marami mga magulang ngayon ang nasasaktan ng mga anak. Kumurahin ganun-ganun na lang. Malakas ang loob ng mga kabataan kasi alam nyo ba't ginawa ng mga mayayaman yung mga inispoiled nila yung kanilang mga anak. Dinamay pati yung mga anak ng mga mahihirap. Yan po yung isa sa mga batas na hindi po nagugustuhan ng ating mga kababayan. Pag napalo mo ng konti, DSWD. Di ba? Yan ang katoto, dapat wasakin yung na yan. Hindi ko sinasabi na dapat bugbugin yung mga anak. Kung mapapatunayan naman talaga na inapi, inabuso, yung kabataan, yung batang niya, o etc., ay di parusahan. Pero huwag tanggalin yung karapatan ng mga magulang. Ako, sa totoo lang yung mga anak ko,
Kahit pa may batas-batas na ganyan, sinasabi ko sa mga anak ko, handa akong makulong. Ha? Di baling makulong ako, pero papaluin talaga kita. Ha? Kung kinakailangan maranasan mo yung sakit, padadanas ko sa'yo, magkaroon ka lang ng respeto sa iba, sa akin, sa nanay mo, sa lolo mo, sa tatay, sa ano mo, sa ibang tao. Karamihan ng mga anak ngayon, dahil nga sila ay hindi na pwedeng paluin, dahil nga utos ng gobyerno, tingnan nyo, diba? Lumalaki sila ng mga bastos, mga walang modo. Hindi ko naman nila lahat, pero karamihan talaga simula nung binaba yung batas na yan, ang dami na hong mga kabataan ngayon. Example na lang, si Tony Fowler, diba? Dahil hindi pwedeng etc. Gano'n, dahil pag kinano mo ng konti, diba? Tingnan nyo yung resulta. Kala niya lahat ng ginagawa niya tama. Hindi niya alam, pagdating ng panahon, yung anak niya masasakripisyo, paano kung ang tawag ng anak niya maging alagad ng Diyos? Sasabihin ng mga tao, ay, alagad ka ng Diyos, ba't yung nanay mo? Diba? Biro mo may kausap akong bata. Kulang na lang ako yung mangupo. May kausap kang bata. Pagkausap mo ngayon yung mga kabataan, dati mga kabataan kahit hindi kilala nangungupo Pagka nasa daan, magandang gabi ho, magandang araw po. Abi, kulang na lang yung mga matatanda pa magsabi, Totoy, magandang gabi sa iyo ho. Baliktad na. Yun po yung mga batas na minsan napaka walang kwenta. Sa totoo lang. Wala nang karapatan yung mga magulang sa sarili nilang mga anak. Yung anak lang yung may karapatan sa magulang niya. Kaya pasalamatan ho natin itong si Jinggoy, Alam niyo ho, nakalaban ko to, pero sa ganitong usapin, pag mabuti naman ho ang kanyang ginagawa, hindi naman po tayo na mo personal dito. Tulad doon na sinabi ko, basta ang isang politiko, mayroong kaisipan para sa magandang layunin sa ating mga kababayan, kakampi mo ko. Pero pag ang isang politiko, hayop, si Raulo, demonyo, lahat na nasa kanya, ay nako, wala akong pakialam kahit presidente ka pa. Pero kahit kapitan ka, kagawad ka lang ng barangay, basta maganda ang ginagawa mo, sasaluduhan kita. Pasasalamatan pa kita kasi gumagawa ka ng kabutihan para sa ating mga kababayan. Muli po sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay ang ating inang bayan. Mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.